Nagsimula ang movie sa loob ng isang nakakakilabot na kuweba noong 1987. At makikita natin ang isang ina na si Anggon na nagsagawa ng isang malagim na ritual sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ng kanyang sariling anak. At habang umiiyak ng malakas ang bata ay hinawakan na niya ang isang malaking martilyo at malaking pako. At pagkatapos ay At ilang sandali ay hindi niya maisip na magagawa niyang patayin ang kanyang sariling anak. At laking takot niya nang biglang naglabasan ang mga sumasayaw na Devil's Maid na paikot sa kanya. Hanggang sa lumabas na din ang Diablo na nakamaskara. At agad na lumapit si Anggon upang hilingin ang kapalit ng isinakripisyo niyang anak. At makikitang tinusukan siya ng Diablo sa noo ng isang malaking karayom. At pagkatapos ay hindi niya lubos na maisip kung paano niya nagawang mapatay ang kanyang sariling anak. At makalipas ng 37 years, ay ipinakitang nagbebenta ang anak ni Anggon na si Tari sa kanyang tindahan. At pinagalitan niya ang kanyang dalawang anak na si Bian at Hanef dahil umuwing nagtatakbuhan ang mga ito. Pagkatapos ay sinabi niya sa kapatid niyang lalaki na si Kedar na maghanap ka na ng trabaho dahil malalaki na ang mga pamangkin mo. Ngunit sinabi sa kanya ni Kedar na, sinabi sa akin ni Yati na lumala na ang sakit ni nanay at malapit na siyang mamatay. At baka hinihintay niya lang tayo, pinalayas niya tayo diba? Dapat sigurong puntahan na natin siya para malaman natin kung bakit ginawa niya sa atin iyon. Gusto mo din bang gawin ito ng mga anak mo sayo? Pagkatapos ay ipinakitang bumiyahe na sila papunta sa bahay ng kanilang inang may sakit na si Anggon. At habang nasa daan ay sinisingil na sa text si Kedar ng inutangan niya. At pagkadating sa bahay ni Anggon ay tinawayan at pinapasok na sila ni Yati sa loob. At humanga sila biya nang makita nila ang painting ng kanilang lola dahil napakaganda nito na tila isang reyna na hindi kagaya ng kanilang ina. At sinabi ni Hanef na mukhang lola na siguro siya ngayon. At nang makita nila si Anggon sa kwarto, ay laking gulat nila dahil napakaganda pa din nito at mukhang bata pa din ang itsura. Pagkatapos ay pinakilala at pinagmano nila Kedar sila Bian at Hanef sa kanilang lola Anggon. At sinabi ni Yati na alam kong excited kang makilala ang mga apo mo, pero wag mo naman silang tatakutin ng ganyan. Pagkalabas ay sinabi ni Kedar kay Tari na parang may mali kay mama, at kailangan nating malaman yun. At pagkatapos ay nakita ni Kedar ang isang maskara sa cabinet ni Anggon, at kinuha din niya ang mga pera at titulo doon. Samantala pagkapasok nila Bian sa kwarto ni Anggon ay umupo si Hanef sa tumba-tumba nito, kinagabihan ay sinabi ni Yati kila Kedar at Tari na ayaw ipaalam ni Anggon ang kanyang sakit sa inyo. At kaya ko siya pinagamot sa albularyo na si Hussein dahil sinukuan na siya ng doktor. At hindi na din alam ng doktor kung ano ang sanhi ng kanyang sakit. Pwede mo bang papuntahin ulit si Hussein? Hindi albularyo ang kailangan niya at doktor ang tawagin mo, sige gawin mo na ang gusto mo at uuwi na din naman kami ng mga anak ko. Galit ka pa din ba kay mama, paano kung gawin ito sa'yo ng mga anak mo? Huwag mong idamay ang mga anak ko. Isang araw ay pinahanap ni Hanef ang nawawala niyang laruan na ambulansya kay Bian. At nang marinig ni Bian na may tumutunog sa kwarto ng kanyang lola, ay agad niyang pinuntahan iyon. At pagkatapos, at agad na binuhat ni Kedar si Anggon, at agad ding nagpatugtog si Yati ng Javanese song na nagpapakalma kay Anggon. At nang sukahan ni Anggon si Kedar, ay agad na sinabi ni Kedar kay Yati na papuntahin mo na kagad si Hussein dito. At pagkatapos magdasal ni Hussein ay pinadikdik niya ang dahon ng malunggay kay Tari. At sinabi niya kay Kedar na saksakin mo ng punyal ang puso ng saging. At kada saksak ni Kedar sa puso ng saging, ay nakakahugot naman si Hussein ng mga karayom sa mukha ni Anggon. At nang maubos na ang lahat ng karayom ay biglang kaya't napasigaw na tinawag ni Tari ang kanyang ina. Pagkatapos ay sinabi ni Hussein kay Kedar na, galing ang lahat ng iyon sa loob ng iyong ina, at pinipigilan nito ang kanyang natural na kamatayan. Itago mo lahat iyan dahil kailangan mo silang ibalik sa dapat nilang kalagyan.
at itago niyo sa lahat ang kanyang pagkamatay, at hindi siya dapat ilibing sa lupa, kundi sa isang tiyak na lawa sa loob ng kuwebang bato, sa Huwebes ng Kliwon 7 araw mula ngayon. At pagkalinis niyo sa kanya bukas ay balutin niyo siya ng telang Jorik. Kinabukasan ay pinaliguan at binalot na nila ng tela ng Jorik si Anggon. At kinagabihan, at bigla siyang sinabihan ng multo ni Anggon na umalis ka na. At pagkatapos ay biglang dumating at sinabi ni Yati sa kanya na anong nangyari Tari, bakit di ka pa natutulog? Samantala sa kwarto. At sa ikalawang araw nang marinig ni Hanif na hinahanap siya ni Bia ay nagtago siya sa loob ng kabinet. Hanif! At pagkalabas ay nakita niya ang isang maskara sa ilalim ng bangko. Kinagabihan ay nag-alala si Kedar dahil sinisingil na naman siya sa text ng kanyang inutangan. At pagpasok niya sa loob, at sa ikatlong araw dahil kailangan na niyang magbayad sa kanyang inutangan, kaya't sinabi niya kay Tari na paghatian na nila ang kanilang mga mana. Ngunit ayaw naman ni Tari dahil hindi pa naililibing ang kanilang ina, at duda din siya na baka gamitin lang ito ni Kedar sa kanyang mga ginagawang pagnanakaw. Kaya't dahil dito ay nilayasan siya ni Kedar. Samantala nang isuot ni Hanif ang maskara ng kanyang lola ay nakita niya ito sa salamin. At laking takot ni Bia nang makita niyang nakaupo si Hanif sa tumba-tumba ng kanilang lola. At kinagabihan, at pagbalik nila ay nakita nila na naalimpungatan ang nagtatakang si Bian. Kaya't inakala nila na isang panaginip lang pala ang nakita ni Hanaf. At nagulat si Tari nang makita niya ang maskara sa kama. Samantala sa isang eskinita ay kumuha ng isang babae si Kedar. At sa bahay ng samahan ni Hanaf sa banyo si Bian ay makikitang bumangon ang bangkay ni Anggon sa sala. At pagkatapos, at pagbalik ay nakita nila na nasa sala pa din naman ang bangkay ni Anggon. Sa ikalimang araw ay laking takot ni Kedar nang magising siya sa loob ng isang sementeryo. Samantalang sa isang kwarto sila pumasok ng kinuha niyang babae kagabi. Pagkauwi ay pinagalitan siya ni Tari dahil sila Bian at Hanif ang pinagbantay niya sa bangkay ng kanilang ina kagabi. Sa ika-6 na araw ay sinunog na ni Tari ang maskara ni Anggon. At nalaman ni Kedar na balak palang ilibing ni Tari ang kanilang ina sa lupa. Kaya't pinigilan siya ni Kedar dahil ayon sa albularyo na si Hussein ay kailangang ilibing ito sa isang lawa sa loob ng kuweba. Ngunit sinabi ni Tari na kailangan na natin siyang ilibing upang hindi na ito bumangon ulit at baka may mangyari pa sa mga anak ko. Kinagabihan pag-uwi ay nakita nila na bumalik na naman sa sala ang bangkay ni Anggon. At pagtakbo nila sa labas ay nakita nila ang babaeng Diablo. Kaya't bumalik ulit sila sa bahay at nakatulog sa sala. At nang magising si Kedar ay nakita niya ang bangkay ng kanyang ina. Kaya't nang dahil sa takot ay nagtatakbo siya sa labas. Sa ika-7 araw kinabukasan ay nakita siya nila Tari na natutulog sa swimming pool. At nang magising ay agad na nilang dinala sa lawa sa loob ng kuweba ang bangkay ni Anggon. At isinama din nila si Hussein doon. At pagkadating sa tamang lugar ay agad nang inumpisahan ni Hussein ang kanyang ritual. At salamat na lang kay Hussein dahil ngayon ay matagumpay na nilang nailibing sa lawa sa loob ng kuweba ang kanilang ina. At sa bahay ay laking pagtataka ni Tari dahil nakita na naman niya ang maskara na sinunog niya. At nang isuot niya ito ay nakita niya ang nakaraang buhay ng kanyang ina. At nabubuhay pala ito sa kahirapan kasama ng isang mahirap na lalaki na si Mulyono. At dahil hindi na kinaya ni Anggon ang kahirapan, kaya't isinakripisyo niya ang kanyang unang anak upang makakuha ng alindog. At matapos siyang tusukin ng mga karayom ng Diablo, ay naging isa na siyang pinakasikat na dancer sa isang buong selebrasyon. At nang lumitaw si Anggon sa salamin ay humingi ito ng tawad sa kanya at kay Kedar dahil pinalayas niya ang mga ito sa kanyang bahay. At sinabi niya na napilitan niyang gawin iyon upang hindi na malipat sa kanila ang sumpa ng karayom. At kailangan ding ibalik ni Tari ang gintong karayom sa loob ng kuweba, at wasakin ang maskara doon upang maputol na ang sumpa. Kaya't agad na kinuha ni Tari ang gintong karayom, na balak sanang ibenta ni Kedar upang ipambayad niya sa kanyang napakalaking utang.
At habang nag-uusap ay biglang dumikit sa kisame sila Bea at Hanif. At pagbagsak ay hinila sila ng Diablo sa labas, salamat na lang dahil nagawang mailigtas nila Tari si Bea ngunit nakuha naman ng Diablo si Hanif. Kaya agad na dinala nila Tari at Kedar ang gintong karayom at maskara sa kuweba. At pagkahulog ni Tari ng mga karayom sa lawa ay hiningi ng Diablo si Hanif bilang kapalit na ipinangako ni Anggon. Kaya't sinabi ni Kedar na ako na lang ang kunin mo, dahil naisip niya na pinaghahanap naman na siya ng pinagkakautangan niya. At ilang sandali ay biglang lumutang na sa tubig si Hanif at agad na nilang iniahon ito sa tubig. At pagkalitaw ng Diablo ay makikitang hindi na makawala si Kedar sa paligid ng mga Devil's Maid. Kaya't agad na pinagpupukpok ni Tari ng malaking bato ang maskara. Pagkatapos ay kinuha na ng Diablo si Kedar bilang kapalit ni Hanif. Kinabukasan upang wala nang masama pang mangyari ulit sa kanila, kaya't nagdesisyon na si Tari na umalis na sa bahay ng kanyang ina. At dito na po nagtatapos ang ating movie. Mag-subscribe ka na po Lods para sa magagandang mga movie na katulad nito. Maraming salamat po sa iyong panunood at pagsuporta. Ingat po palagi Lods. God bless.